Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang isang napaka-controversial na tanong. At ito po ay totoo nga bang ginagamit ng Wall Street ang Bitcoin para kumita ng malaki? Sa kabila po ng pagiging simbolo ng financial freedom, may mga haka-haka na baka minamanipula ito ng mga malalaking institutions para sa kanilang pansariling interes. Kaya bibigyan po natin ng linaw ang mga teorya, isyong lumalabas at kung ano po ang ibig sabihin nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast. Pero bago po tayo magpatuloy, ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Yan, paano nga ba naapektuhan ng media ang pananaw ng tao? Alam mo ba, ng mainstream media ay may malaking papel sa kung paano po natin tinitingnan si Bitcoin. Madalas kasi nilang i-feature ang mga negatibong balita tulad po ng ETF outflows o pagbaba ng presyo nito. Pero kapag may positibong balita tulad po ng recommendation ng BlackRock CEO na si Ginong Larry Fink na maglaan ng 2% ng portfolio kay Bitcoin, tila hindi po ito masyadong pinapansin. Kaya ang ganitong uri po ng balita ay maaaring makapanghina ng loob ng mga retail investors o yung mga maliliit na investors tulad natin. Dahil dito ay natatakot po ang iba na magpatuloy sa pag-invest habang ang mga institutions tulad po ng BlackRock ay patuloy na tahimik na bumibili ng Bitcoin sa mababang presyo. Yan, ang nakakaintriga pa rito ay itong si Ginoong Jim Cramer. Isa po siyang kilalang personalidad dito sa mundo ng finance, kung saan ay madalas na nagbibigay ng bearish o negatibong prediction kay Bitcoin. Ngunit may mga aligasyon na ang ganitong pahayag niya ay bahagi ng market manipulation. Kaya ano po sa tingin ninyo? Totoo kaya ito? Ngayon ay ano naman po ang chismis tungkol sa US Bitcoin Reserve? Ayan. Narinig mo na ba ang balitang maaring nagtatayo ng Bitcoin Reserve ang gobyerno ng US? Ayon po sa ilang crypto advocates tulad po ni Ginoong Michael Saylor at saka Senator Cynthia Lummis, ang pagkakaroon po ng Bitcoin Reserve ay maaring magpalakas ng dollar at makabawas po sa pambansang utang ng Amerika. Ngayon kung totoo nga ang chismis na ito, hindi malayong ang Wall Street ay gumagawa ng paraan para pababain ang presyo ni Bitcoin. At tanong ay paano? Ito po ay sa pamamagitan ng pananakot sa mga retail investors gamit ang negatibong balita at sabay po nilang binibili ito ng tahimik. Para itong chess game. Yan, chess game. Lahat ng galaw ay bahagi ng isang mas malaking plano. Ang nakakapagtaka, hawak mo ng gobyerno ang US kung saan ay ang mahigit 200,000 na Bitcoin mula sa mga nakumpiskang asset. Kung magpapatuloy po ito, maaaring maging si Bitcoin or maaring maging Bitcoin powerhouse po ang Amerika sa hinaharap. Ngayon ay ano po ang kahulugan nito para sa mundo ng crypto? Ang tanong ay masababa ito para sa atin bilang mga retail investors. Sa unang tingin parang oo, kasi tila may sistema kung saan ang mga malalaking institution ang laging nakikinabang. Pero kung titignan po nating mabuti, may positibo na rin po ito. Ang pagkilos po ng malalaking kumpanya tulad po ng BlackRock at ang posibilidad ng Bitcoin Reserve ng US ay nagpapakita po ng malaking kumpiyansa sa hinaharap ni Bitcoin. Para sa atin, mahalaga pong huwag basta-basta matakot sa short-term na galaw ng market. At ngayon ay ano naman po ang maaring maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast. Para sa atin dito sa Pilipinas, ang balitang ito ay paalala na mahalaga po ang edukasyon sa crypto. Huwag lamang po tayo mag-focus sa hype o takot. Kung alam natin ang long-term potential ni Bitcoin, makakagawa po tayo ng mas matalinong desisyon. Huwag din natin kalimutan ang diversification. Huwag po nating ilagay ang lahat ng ating itlog sa iisang basket. Kung magplano po tayo, kung may plano po tayo mag-invest kay Bitcoin, siguraduhin po nating ang bahagi lamang na ating ilalaan dito ay meron tayong bahagi na ilalaan rito sa ating kabuuang portfolio. Ngayon ay ano naman po ang aking masasabi tungkol dito? Para sa akin ay hindi na po bago ang market manipulation sa anumang industriya, lalo na dito sa mundo ng crypto. Pero ang mahalaga,
tayo bilang mga Pinoy investors ay manatiling informed at maingat. Gamitin ang balitang ito bilang gabay sa mas maayos na pagdidesisyon. Huwag nating hayaan na ang Wall Street o kahit sinong institution ang magdikta kung paano tayo mag-invest. Si Bitcoin ay simbolo po ng kalayaan at nasa ating mga kamay ang kapangyarihan para magamit ito sa tama. Kaya mga ka-crypto, tandaan, think long term, stay informed, and invest wisely. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.